video na to tungkol to sa naranasan namin nung nagbakasyon kami sa Bohol to, sa may Panglao International Airport nung pabalik na kami ng Maynila. Kasi nung Mayo, nagbakasyon kami ng Bohol. So, actually may video ako nito para maano nyo, ano ko lang to, dugtungan ko lang to, no? Kasi mayroon kong mga kulang doon na sabi. Live ko yon sa aking Facebook, saka inaano ko rin sa, di ko na ano yun natuloy sa TikTok. So, live sa Facebook ko yon kasi nangyari yon doon sa eroplano na AirAsia. Ang time na yon na sobra talaga kaming delayed. Nung ano pa lang yata kami, nung di pa kami nakaalis ng, tama ba? Di pa nakaalis dito sa Spain na mayroon ng email na na parang na reschedule. Oh, na reschedule yung flight namin na, ang original na flight namin pabalik ng Maynila ay alauna 15, basta ba alauna ganun ng hapon. So nag-ano sila dito, nag-email pa sila doon sa kung saan kami kukuha ng ticket, doon sa agency ng ticket. So nag-email sila doon, pinurward dito sa amin na ganun ang nangyari. Hindi pati yung hindi pinurward? Ako yung nag-email sa kung kay Lord na. Yun. Tapos yung kambal ko, ganun din ang schedule niya kasi sinabayan niya kami yung biyahe namin. Para di siya maano rin, mayroon siya kasama, saka wala na din siyang hassle masyado sa kasi nag-iisa lang naman din siya. Sumabay sa flight namin na papuntang Maynila, papuntang Bohol at saka pabalik ng Maynila. Yun pa rin ang flight na kinuha niya. Para may magkasama kaming pupunta ng Bohol. So, para dugtungan ko lang nga yung nangyari nun. So, message ni Miray yung agency na saan kami kumuha ng ticket. Doon sa Bohol din yon. So, nag-reply siya na, yes ma'am. Kinonfirm po niya na, yes ma'am, na-reschedule nga kayo ng oras. So, wala kaming problema doon. Di kami problema doon. Okay lang. Na-reschedule ng alas 8 ng gabi ang flight namin. So, nandun na kami sa Bohol. Pagbalik namin, sabay-sabay kami magkapatid bumalik ng Panglao. Kasi yun ang airport ng Bohol. So, pagdating naman ng Panglao, kasi yung kapatid namin isa pa uwi ng Davao, medyo maaga yung flight nila. Alas 12 ng tanghali. Kasi isa naman, mag-Cebu, pero fast craft lang siya. So kami, ang talaga namin, habang wala pa kaming flight na alas 8 ng gabi, balak namin mamasyal muna sa dun sa Panglao, either Panglao o Tagbilaran. Yun ang namin target. Sobrang init. Nung pagdating namin ng Panglao, sobrang talagang init sa labas. Ang problema rin namin, kung saan namin iiwan yung mga malita namin kasi walang pwedeng mapag-iwanan Sa AirAsia na opisina, ang liit, di pwede kami mag-iwan doon kasi ang sabi ng ticketing office doon na hindi sila pwedeng magpaiwan ng mga gamit. So antayin nyo na lang sir siguro kung mag-open na yung yung check-in counter. Pwede nyo yan maiwan tapos wala nang problema. Kami naman, papunta kami ng Tagbilaran para doon lang kami masyal tapos mag-check-in na kami. Di na kami talaga umalis ng airport. Doon na kami kumain, doon nagmerienda, doon na tulog-tulog, paantok-antok. Iwan, lahat ng namin inip nandoon talaga. So maya-maya, nakita ko yung schedule ng eroplano nila na mayroon palang 2 flight bago ang alas 8. Yun ang ikinagalit ko sa kanila. Sabi ko, bakit? Pumunta ko sa ticketing office. Sabi ko, mayroon pala kayong eroplano sir na na papuntang Maynila, 2 flight kayong magkasunod ha? Bakit di kami sinalpak doon sa flight na yun na kami yung alauna Kasi sa alauna na yun, sa pamaagang oras, wala silang flight. Yung pinaka-oras talaga nilang, ang pinakamaagang oras nila, yung alauna. Sabi ko, bakit di kami sinalpak doon yung alas 5 at saka alas 6. 2 flight magkasunod. Pangatlo yung alas 8. Pagkakita sabi, hindi kami sinalpak doon. Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya sa akin is, ay sir, di kami control niyan kasi di namin control yan. Ang nagkukontrol niyan is Manila na. Yun ang niya, yung sagot sa akin. Kasi pinuntahan ko talaga sa opisina niya. Sa labas ng
sa labas ng airport. As in, sa labas ng airport. Doon lang din sa may labas ng opisina. Bago ka papasok ng mag-check-in ka na, doon siya sa labas. Makikita niyo yan kung sinong nakapunta ng Panglao Airport. Makikita niyo yung AirAsia, doon ako pumunta. Actually, hindi naman masyadong kaliitan din yung opisina niya. So, di daw niya control yon kasi Manila daw yun ang parang nag-reshuffle ng yung mga pasahero. So, wala, di na ako nakipagtalo sa kanya. Sabi ko, dapat inano kami doon kasi kami alas 8, tapos meron pala kayong flight ng alas 5 at saka alas 6. Magkasunod ha. Dapat sinalpa kami doon para di naman kami mag-antay ng ganun pala katagal. Alas 8 pa kami. Sabi, yun nga ang katuwiran. So, okay na. Alas 4 pasado, yun na, umpisa na yung mag-check-in na sa mga bagahe namin. So sabi ko, tanungin natin kung pwede tayong pwede tayong makasingit itong flight na to, itong sunod o susunod pa ng alas 6. So dumating kami sa counter, ang sabi ng counter sa akin, hindi talaga pwede. Alas 8 talaga kayo ang flight ninyo. So, alas 8. Sige, alas 8. Sabi ko, bakit di kami sinalpak? Doon yun pa rin ang katuwiran ko. Doon sa counter, wala talagang sagot. Hindi talaga sumagot yung nasa counter na. Sabi ko, bakit di kami sinalpak dyan, ma'am? Tanong ko lang, bakit di kami sinalpak sa dalawang flight na yan? Pwede niyo kami isalpak dyan kasi alauna. Tapos inilagay kami sa alas 8 pasado ng gabi. Di talaga makasagot. Wala talaga sila. Walang linaw sagot dito eh. Sabi ko sa kanya, doon pa lang ako, irritable na ako doon sa baba. Nung nag-check-in pa lang kami sa mga gamit. Tapos nagbabayad pa kami ng pakamahal ng yung per kilo. Kasi meron nag-excess baggage kami. Naman nila yon, protokolo nila yon. Wala kaming wala kaming pwedeng ireklamo. So ang ireklamo ko doon sa mga time na yon, kaming mga pasahero, tayong mga pasahero sa mga eroplano, on time tayong pumupunta ng airport. Sabihin ng airline, 2 hours before ang check-in nyo, kailangan nandito na kayo. O anong ginagawa natin? 2 hours, di pa nga abot ng 2 hours, di ba? Nandoon na tayo. 3 hours pa nga nandoon na tayo. Tapos, hindi man lang kami sa time na yun, hindi kami in-entertain ng maayos. Wala man lang dumaan din sa amin, kinumusta kami na delayed tayo ha. Yung mga na-extend ng, expected siguro nila na yung mga alauna na flight, wala pa doon sa airport. Pero mayroon kaming nakasabay din na nanggaling pa ng Anda, Bohol. Ganon din ang flight nila sa amin. Nagbago din sila. 1 nagiging 8 din. So, di lang sila makakibo-kibo. Ako talaga sa mga pasahero na delay doon, ako siguro ang pinakamaingay. Nandun sa Facebook ko yan ha. Mamaya ipasok ko yung video na yan. So, inano ko siya, yung sa check-in nun, inulit ko na naman, hindi talaga ako pinansin. So yun na, nag-check-in na kami, umakit na kami sa taas, lahat na namin. Ang na talaga, inantay aeroplano. Sige, excited na kami, tingin sa relo. Tapos may mga schedule na, wala pang gate number. Ayan ang flight natin. Pagkadating na mga alas 9 halos ng gabi, yun na nag-announce na delayed daw na naman. Ang flight na yun ng alas 8, delayed na naman. So may eroplano na PAL dumating. Yun ang pinaka-last flight dapat yun. Yung oras na yun. So sabi ko, itong sakyan natin ngayon, aeroplano, ito'y magiging last flight natin. So shortcut na lang tayo. Yun na nga, kami ang nagiging last flight talaga. So na ako doon. Sabi ko, wala man lang kami ditong patubig ditong sa pagkain. Okay lang naman sa amin, walang pagkain. Ang lang namin doon, i-entertain kami mga pasahero kasi nagbabayad kami sa kanila. On time kami na doon sa kanila. 30 minutes man lang yung oras ng eroplano. Dapat yung kayong nasa nasa opisina kung sa kayo, sa terminal kayo sa airport. Labasin yung mga pasahero nyo. Mahingi kayo ng paumanhin doon, magdala kayo ng megapon doon na yung flight na to, pasensyahan na to ha. Kasi delayed tayo. Yun lang naman ang palubag-loob nyo sa mga pasahero para balikan kayo ulit. Mag-book sa inyo ulit. Pero kami doon sa Tagbilaran, hanggang ngayon parang bangungot ko pa yung eroplano na AirAsia talaga. Grabe talaga ang AirAsia ha. Kung ano ang mayroong
patakaran ng kumpanya na yan. Anong mga vision nyo sa mga ginagawa nyo dyan sa inyong kumpanya? Hindi ko type yan. Ang vision nyo ba, ang vision niya ba nila yan ay delayed time tayo? Yun ba yun? So sana nagbago na kasi di ko alam kung marami pa bang tao nagbubuk niyan. Kasi ang alam ko talaga, ang dami nang nagrereklamo sa AirAsia talaga. Kung napanood man to, kung sino napanood to, nakaranas sa mga flight line sa AirAsia, di pwede kayo mag-comment sa akin kung dito sa comment section sa video na to. Ipalabas ko yung ano nito, yung video na yan. Yan no, dinagdagan ko lang nga to kasi kulang yung detalye nyo sa ano na yon, sa time na yon. Ayan yung video na yan, yung time na yon na nag-ano kami, na delayed kami. Iyon na nga, konting kuminto lang, mahabang istorya. No? AirAsia, paging po sa AirAsia. Kasi kanina kausap namin yung gwardiya. Sabi nila, di daw kasalanan ng AirAsia kasi mayroon daw kaap ang nag-control sa mga dito. Yung sa mga eroplano, kaap daw ang nag-control niya. Kasi original naming flight is 1:00 sa hapon. In-extend kami, nagpadala sila ng email doon sa kung saan kami nag-book. Tapos nagpadala silang email doon na iusod yung flight namin ng 8:10 ng hapon. So anong oras na? Nakikita niyo sa aming likuran. 8:58 sa hapon, sa gabi dito. Ni isang AirAsia dito, walang dumaan dito na nagpasintabi man lang na delayed tayo ulit. Kasi daw, ang katwiran naman, may tentative arrival ang eroplano nila is 9:30 PM. Pero lumabas na naman dito sa email na magiging 9:55. So 10:00 ang flight namin ito. So di pa yan sigurado na baka pa yan. Ma-delayed na naman kami. Kaya nakakabuisit to dahil expected namin na nakarating kami maaga sa Maynila kasi malayo pa kami uwian doon, magka-VT pa kami. Ito na, urong-urong na yung oras ng AirAsia. AirAsia talaga iinit na yung ulo namin dito. Hindi lang kami dito, ang dami namin nag-aantay dito. Wala man lang isa dito nagbigay man lang tubig para inumin namin dito. Ganito naman, kung kumpanya nyo mga ganyan, kabulok ang sistema ng kumpanya nyo, mabahala naman kayo sa pasahero nyo, no? Ang pasahero nyo dito, parang lantang gulay na, bilasa na kami dito. Grabe kayo, AirAsia. Meron pa isang kumpanya nga sa aeroplano, ganun din. Delayed na rin kami. Itong PAL, ang nakalagay nito, huli pa to dapat sa amin. Ito yung last flight dapat. Pero ang AirAsia pala ang magiging last flight. Ang yun nasakyan namin ngayong gabi. Imagine, may aeroplanong umalis kanina ng 5:00 pasado at saka 6:00 pasado. Sabi ko, ba't di kami sinalpak doon? Tapos yung mga ganyang oras na yan, yun silang iangat. Para kaming nasa yung mga 1:00, yun yung mauna din. Ewan ko, ang katwiran nga ng gwardiya doon, ewan ko kung nag-meeting siguro yun sa kaap kasi alam niya yung istorya. Kasi ang kaap daw ang AirAsia kayo, ma'am? May dumaan kasi dito, akala ko AirAsia kasi awayin ko sana. Mas maganda dito ako nagla-live sa TikTok kasi mga litsi kayo, sa totoo lang, wala ka talaga yung pakialam sa yung pasahero. Book kayo ng oras, yun pala, walang kasiguraduan. Mga hayupak kayo. Hindi naman tumatama naman talaga ginagawa ng AirAsia. Kung mga litsugas kayo malalaki dyan, di kayo nagbago na mga schedule nyo yan, di kayo nagbago ng nyo yan, ba't tuloy-tuloy pa yung negosyo nyo? Ibigay nyo lang sa iba yung mga negosyo nyo. Di kayo mamurhisyo kayo ng mga pasahero nyo. So AirAsia, mga kupad kayo. Di na ako mag-book sa inyo ulit. Di naman, actually, di naman nyo ko kawalan, no? Pero ibang mga pasahero dito, nandito ngayon, kawalan nyo yan, AirAsia. Kasi itong mga to, di na babalik sa inyo yan. Ayusin nyo yung negosyo nyo, huy. Sinong presidente ng AirAsia niyan? Sinong niyan? Chinese ba yan o sino? Nakakapiko na kasi, kahit wala man lang tubig dito ibigay sa mga pasahero nila. Grabe naman.
Wala kaming kain dito, alauna pa kami dito. Delayed ng delayed, tapos yung mga pasahero dito, lantang gulay na. Wala, may dumaan dito sa kumpanya, bingi din. Mga kapal na mukha nyo. Halos good morning na. Karalating namin dito sa may Ninoy Aquino International Airport. So alam nyo ang nangyari. Ito yung binigay. Kung kailan kami dito na sa Manila. Dito na sa may labasan namin. Binigay itong ano. Ewan ko anong klaseng ano to. Cheesecake at saka isang tubig. Palubag loob na lang. Kasi ang dami na talaga nagreklamo na delayed. Sabi ko, paano na kaya ito kung may connecting flight ka pag international flight mo? Maiwan ka talaga sa aeroplano. Kasi hindi talaga maganda dahil biruin mo naman. Kanina, narinig nyo sa aking live kanina, ang sabi ay 1 hour delayed lang daw. Paano 1 hour delayed? Anong oras na dito? -10 para alas 12 sa buntag sa ating gabi. Dito kukuha pa kami ng luggage dito kasi kami na-check-in kaming luggage kaya hindi pinayagan kami nga mag-hand carry lahat. So alam nyo kung magkano binayaran namin? 1,400. So sabihin ko na lang talaga na never na kung kukuha na tong airline na to. Di nga kakulangan ako dito. Pero ay ko na mapurhisyo yung siguro may nabasa na lang email na ganun. Mapurhisyo tong Tinira na sila. Mga biyahe na ganitong katulad nito nangyari sa ganito. Parang charge to experience talaga tong biyahe na to talaga. Parang naisip ko na parang galing kami sa ibang bansa ulit, nagaling lang ng Bohol, ganito katagal. Imagine, hindi talaga ako natuwa sa mga nag-comment sa aking semi-live yun kanina dahil in-upload ko kaagad yun. Ayun, nag-antay pa dito yung pinsan ko, nag-antay sa amin. Walang kain yan sigurado. Kasi akala niya yung expected na arrival namin ay maaga. Pero ito nga, dumating kami dito. Yan na, -5 para alas 12. Yung baggage namin di ba lumabas dito. So yung pinsan ko, sigurado natulog yun sa sasakyan. Walang kain. Galing pa ng Cavite din yun. Kami pauwi rin kami ng Cavite. Si Lorna pauwi rin to ng Taguig. Mag-book pa to ng ngayon. Ng Grab niya. Yan ang oras na pagdating sa kanila sa Taguig nito. So mga malabo naman makarating ng mga 30 minutes dahil medyo may kalayuan din yun. So mga launa. Buti na lang bukas kamo linggo. Kasi hindi nakalib pa to. Talagang masabi mo talaga ma-bullshit ka talaga sa ganitong biyahe dahil expected ka sa oras mo, may magawa ka pa dito pagdating sa bahay. Paano magawa na ito na yung narat na namin to alas 12 ng umaga. Suppose 2 cheesecake. Ito. Siguro pang palubag loob na lang siguro to. Nakakuha ka nito na? Hindi ko tinanggap na inis at Base para sila. doon dapat kayo namigay sa airport. Ang tagal Yun. namin doon. Biro mo yung Cebu Pacific, nagbigay ng Jollibee. Ha? Pagkain sila ng Jollibee bago lumipad yung aeroplano nila. Ito yung dapat aeroplano itong pinaka second to the last na flight to. Kaya lang nagiging last flight na to papuntang Maynila. Imagine ito. Kajabag-jabagan. Katuwiran pa daw. Delayed pa to pagpuntang Bohol. Paano delayed? Na yung flight na to, wala naman talaga itong bakante. Siguro sobrang puno ng mga nila pasahero. Ito na yung ginamit nila. Ito yung ginagamit nilang aeroplano para pagsundo ng mga pasahero sa Tagbilaran. Talaga wala to sa booking na itong oras na to. Kasi hanggang alas 9 lang naman, alas 9. Ang oras lang naman talaga nila. Alas 9, alas 8, sorry. So, ulit itong live na to, putulin ko na. Sa inyo dyan, mapanood, mapanood ito sa replay na lang. So, ingat po tayong lahat. At nasabi ko na mainit ang ulo ko. Pasensyahan na po tayo. Ito na, yung video na yun, yung nakita nyo. Wala kaming narinig doon sa AirAsia rin na nagsorry. Basta may nag-abot lang doon, nagdala ng karton, pinamigay lang. Kung ano to? Palubag loob. Nagbigay lang sila, nagbigay lang yung kambal ko hindi tinanggap. Tapos, alam nyo kung anong oras kami nakarating talaga nakarating ka talaga kami ng Cavite kasi sa Imus Cavite pa kami nauwi. Mag-alauna na yata. Kasi eksakto talaga yun.
-5 alas 12 yata kami dumating ng Maynila. Galing Tagbilaran. So, pakuha pa ng mga bagahe, bibiyahe pa kami Cavite. Although wala ng traffic, pero ano ba ang Cavite, may distansya yan mula sa airport. Wala, alas 12 kami alauna na kami nakarating ng bahay. So grabe po ang pinaruwisyo talaga ng AirAsia yung namin, yung flight na yun. So kung never na akong kukuha dito sa itong eroplano na to kasi grabe talaga ang provision nila sa mga pasahero. Di bali kung tayo ng medyo mahal, na magbayad tayo ng medyo mahal kasi at least di kapurhisyo, tapos yung pag may ang Cebu Pacific pala namigay ng pagkain kasi delayed sila ng 1 oras mahigit. Namigay sila ng pagkain sa nila. Nagpa-Jollibee. Nagbigay sila ng mga pagkain sa lahat na pasahero, pila doon. Sabi nga ng taga Cebu Pacific, wala kayong pagkain, para nang asar pa. Wala kami pagkain. Kami meron dito, Jollibee. Tag 2-piece chicken sila. Sa akin, okay lang naman nga talaga yun kung hindi naman nagpakain. Ang ko lang doon, may pasintabi man lang para namin ay delete tayo. Kaya tubig kasi ang airport ng Tagbilaran time na yun, ang init. Ang init din, walang magandang aircon. Hindi rin talaga. Hindi rin magandang masyado kasi sa sobrang siguro daming tao, isa pa ang sobrang init. Yun yung dahilan. So yan lang po ang concern ko sa AirAsia na nag-alburuto talaga ko nung time na yon. Sana makatulong tong video na to sa iba na hindi ko naman i-boycott nyo ang AirAsia. Hanggat maaari, iwas-iwasan na natin yung mga eroplanong ganyan na mga kumpanya ng eroplano na sobrang swapang sa mga pasahero. Nag-book ng book pero wala pala, di kaya i-accommodate sa oras na yon. So iwas-iwasan natin yung mga ganyang klaseng maraming issue ng mga kumpanya. Yun lang po. God bless.